Okay. Gusto nyo bang ang mga panalangin nyo itugunin ng Panginoon? Sinong gusto to sa kamay? Okay, pakinggan nyo ito, ha? 1 John chapter 5, verses 14 to 15 says, "This is the assurance we have in approaching God, that if we ask anything according to His will, He hears us. And if we know that He hears us, whatever we ask, we know that we have what we have asked of Him." Ito ang katiyakan natin, sabi sa Biblia, na kapag tayo ay lumapit sa Panginoon at humingi tayo ng anumang bagay, nakatitiyak tayong maririnig tayo. At kung naririnig nga tayo ng Panginoon, nakatitiyak tayong yung ating hiningi, ibibigay at binigay na nga sa atin ng Panginoon. Amen? Aniwala kayo? Ngayon ang tanong kasi, Brother Mike, bakit hindi dumarating yung hinihingi ko? Sabi dito, this is the assurance we've been approaching God. If we ask according to His will. Kapag tayo'y lumapit at humingi ng naaayon sa Kanyang kalooban, nakatitiyak tayo pakikinggan. Amen? At kung natitiyak tayong pakikinggan, natitiyak natin, tinanggap natin at tatanggapin nga natin yung ating kahilingan. Amen? Now, Brother Mac, yan ang paniniwala ko na, pero ang tanong ko ay, bakit nga hindi dumarating? Ayan. Gusto yung malaman kung bakit? Okay. Kasi pagkatapos ng pagdasal, ganito yan. Pagkaraan ng isang araw, di dumating. Di naman totoo yata yun eh. Wala. So, naghalo na yung pag-aalinlangan. Tatandaan niyo yung pag-aalinlangan ay bumabara doon sa pagdating ng kahilingan. After all, sabihin ng Diyos, wala ka naman palang paniniwala eh. Dadasal-dasal ka pa dyan. Amen? Hindi ka naman niniwala. Dadasal-dasal ka pa. Ngayon ang tanong niyo, Brother Mike, gaano ba talaga kahalaga ang paniniwala? Hallelujah. Okay, gusto niyo malaman? Just how important is our believing faith? Believing faith, trusting faith. Kasama yan eh. Or in pure simply, paniniwala. Sabi sa Biblia, hindi nalulugod ang tao, ang Diyos sa taong wala sa kanyang paniniwala. Hebrews 11:6 says, without faith, it is impossible to please God. Faith, therefore, brothers and sisters, mga pangangailangan at kahilingan sa ating Panginoon. Without faith, it is impossible to receive what you want. Pananampalataya. So, ang tanong ko na pananampalataya ay umaasa tayo sa mga bagay na hindi natin nakikita ngayon. Umaasa tayong darating sa atin sapagkat ipinangako ng Diyos. Amen? So it starts with believing in God. Kailan maniwala ka talaga may Diyos? Naniniwala ba talaga kayo may Diyos? Naniniwala ba kayo walang imposible sa Diyos? Bakit ang mukha natin mukhang may Diyos? Walang Diyos. Amen? Naniniwala kayo, pero tingnan mo mga mukha natin, mga mukhang walang Diyos. Tingnan niyo si Brother Mike, nabalian na yon. Di ba? Nakita niyo ba yung mukha ko para mukhang walang Diyos? Inatake ko ng katakot-takot na trangkaso dun sa Hong Kong. Although sabi ng ibang nanood ng playback dun sa Hong Kong, bakit yata mukhang mahina ka dun? Talagang mahina eh. Ano magagawa eh? Lulutang-lutang pa ako dun eh. 2 gabing hindi ako makatulog dahil dun sa mga asong nagtrangka sa akin eh. Pero hindi yun nabawasan ang aking pananampalataya. Naniwala pa rin ako, makatatay ako sa entablado ng araw ng ligo at maghahayag ng mabuting balita. Amen? Sapagkat iyon ang aking pananampalataya. There is no other way to please Him. There is no other way to reach God. Walang ibang paraan para abutin natin ang Panginoon. Walang ibang paraan para kumbinsihin natin ang Panginoon sa ating kailangan, kundi ang ating pananalig, pananampalataya at pagtitiwala sa Kanya. Amen? Ganyang kahalaga ang pananampalataya. Now, second is
kung may pananampalataya ka, we walk by faith. We walk and live by faith. Tayo'y nabubuhay, lumalakad, nabubuhay ayon sa ating pananampalataya, hindi ayon sa nakikita ng dalawang mata. For example, typhoon signal daw ngayon. Yung mga walang pananampalataya, wala dito sa baseball stadium. Because isipin nila, uulanin dun, ano man gagawin natin dun. Baka hindi lang matuloy yun, di ba? Eh dito sa El Shaddai, typhoon signal number 3, number 4, number 5, pag sinabing may gawain, maliban ng siyang wala, may gawain. Amen? So, yung taong may pananampalataya, naroroon. Amen? Ano wala kayo? Hallelujah. So, iisa-isahin ko ito ang kahalagahan ng pananampalataya. 2 Corinthians 5:7 says, we live by faith and not by sight. Sabi sa Galatians 2:20, the life I live in the body, I live by faith in the Son of God. Yung buhay na aking binubuhay ngayon sa buhay ko, ibinubuhay ko ayon sa paniniwala ko sa buhay na bigay sa akin ni Kristo. Buhay na bigay ng Diyos. In other words, Diyos lamang nakakaalam sa aking buhay kung kailan ito, kung anong haba nito. Amen? Panginoon lamang nakakaalam kung kumain ako o hindi. Nakakaalam kung ano mangyayari sa akin, kumain ako sa hindi. Matulog sa hindi. Eh kung totoong may Diyos at talaga nang mayroon, paniniwala, totoong naniniwala tayo sa Diyos, ay bakit masyado tayong nababalisa sa maraming bagay? Yung taong balisa sa maraming bagay, hindi nakikita yung biyayang inilalaan ng Panginoon. Amen? Kaya sa Biblia, laging sinasabi doon, be not afraid, be not anxious. Huwag kayong matatakot, huwag kayong mababalisa sa anumang bagay. Alam mo, ang buhay simple lang. Tuturuan ko kayo. Simple lang. Pagkain, inumin, titirahan, idadamit. Ako nung nag-aaral ako, 2 lang damit ko. 4 na taon sa college. Nakatapos ako sa 2 damit, 2 pantalon. Puro sulsi sa tuhod. Kasi sa Fiati ko nag-aaral, bago pumasok sa Fiati, dumadaan ako sa Quiapo. Nagdarasal. See? Kaya puro sulsi tuhod ko. Pero tinugo naman ang Diyos lahat na dinadasal ko. Nakatapos ako kahit papano. Amen? Nung makatapos na ako, nagsasabi ko, magkaroon sana akong trabaho kahit kako 2 piso isang araw. Nakapasok ako, 2 piso isang araw. Nung 2 piso ang araw ang aking kinikita, nagdasal naman sabi ko, maging 4 na piso ng araw. Naging 4 na piso ang araw ko. Kasi yung minimum noon, 2 piso. 4 na piso pa lang. Yung dollar noon, 1:2 eh. Yung $1 $2, 2 piso natin noon. Mahalaga pa yung ating pera noon eh. So, according dun sa aking hiningi, yun naman dumarating. Anong dumarating sa akin? Nakilakihan ko na. Sabi ko yung bandang huli, teka muna. Kaunti-unti yata ito. Sabi ko, Lord, sana naman magkaroon ako ng bahay at lupang malaki. Ayan, ano. Hallelujah. Hindi nagtagal. Hindi nagtinapos. Maniwala kayo. Nagkaroon ako ng bahay at lupang napakalaki. Kasi, ano sa paniniwala ko? Anong paniniwala eh? Maniwala kayo? Pero malaki man yung bahay ko, wala rin. May problema pa rin. Hanggat nasumpungan ko nga ang katotohanan sa buhay. Anong katotohanan sa buhay? Ang buhay ng tao isang iglap lang. Walang nakatitiyak kung nandiyan pa bukas. Bakit mo iintindihin yung bukas? Bakit mo isasanla yung bahit lupa mo yung para sa bukas? Bakit ka mangungutang ngayon para sa bukas? Amen? Alam mo yung pangungutang, isinasanla mo yung bukas. Totoo yun. Wala pa sa kamay mo, pinangungutang mo na. Hindi pa nakapagsusweldo, nabali na. Kaya bago dumating yung sweldo, bali-bali na. Amen? Nasusundan niyo ba? So, ang pananampalataya ay ngayon. Faith is now. Hindi bukas. Faith is now. Ang pananampalataya ngayon, kung ano lang ngayon. Alam mo, ang problema lang kasi malaking tao talaga, niloko tayo ng demonyo. Ang daming pinangako ang demonyo.
Kaya hindi tayo nakukuntinto. Amen? Malaking depensa sa tao yung kawalang kasiyahan. Kawalang kasiyahan. Tandaan niyo yun? O bakit? Bakit nga ba nagkakaproblema tayo sa pag-aasawa? Ha? May asawa na, naghanap pa ng iba. Walang kasiyahan. May trabaho na dito, iniwan yung trabaho, nag-apply, papunta sa Saudi. Mayroon po sa akin, nagpaalam sa akin, ang sweldo dito, 25,000. Iniwan dito at pumunta ng Australia. Pagdating ko sa Australia, nakatunga nga. Sabi niya, Brother Mike, tulungan mo naman ko, anong tutulong ko sa iyo? Sabi niya, wala niya akong trabaho dito sa Australia. Kako, hindi ba ikaw yung lumapit sa akin na may sweldong 25,000? Mataas ang katungkulan mo doon. Oho, pero akala ko niya, mas maganda dito sa Australia eh. Kasalanan mo niya ito eh. Bakit kako may kasalanan pa? Ako pang sinisi. Kasi niya nagpataas kanya ng passport. Kaya ngayon, di na ako nagpapataas ng passport. Ano niya yun? Kasi pinatataas ng passport tapos akong sisisihin pa. Kaya nga hindi ko nagpapataas ng passport. Amen? May mga pumunta doon sa Hong Kong nung gawain. Pumunta sa gawain. Ang alam nila yung gawain, araw ng linggo. Alam mo kung anong araw pumunta doon? Lunes. Grabe sila. Ibang klaseng pananampalataya ng mga taong ito. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos. So, just how important is our faith? Number 3, Ephesians chapter 2 verse 8 says, "It is by grace you have been saved through faith, and this is not from yourselves. It is a gift of God." Ang kaligtasan natin ay kaloob ng Diyos. Yung buhay na walang hanggan ay regalo ng Diyos yan. Sa taong may pananampalataya at paniniwala sa Kanya. Amen? Ang buhay na walang hanggan sa karya ng Diyos, hindi basta natatanggap ng lahat ng taong yan. Kung ikaw ay may pananampalataya, may buhay na walang hanggang kang pupuntahan, di iiwan mo na yung mga bagay ditong humahad lang patungo doon sa buhay na walang hanggan. Amen? Hindi lahat na tumatawag kay Kristo ng Panginoon, hindi lahat na umamin dito sa Baseball Stadium, hindi lahat na umamin doon sa CCP, hindi lahat nagpupuyat ng pakikinig sa DWXI makakarating sa langit. Maniwala kayo. Sapagkat sabi sa Biblia, sila lamang sumusunod sa kalooban ng Diyos ang siyang makapapasok sa kaharian ng Diyos. Amen? Ngayon, paano mo ngayon masusunod ang kalooban ng Diyos? Kung wala kang pananampalataya. Amen? So, bago inyisipin ng lahat, bago yung hinihingi nyo dito, maniwala muna kayong mayroon tayong buhay na walang hanggang inaasahan. Amen? Kasi sabi sa isang bahaging ng Biblia, kung ang inaasahan lang natin yung mga pansamantalang bagay dito, kawawa tayo mga Kristiyano. Kawawa tayo mga Kristiyano. Bakit? Kung wala tayong inaasahan afterlife na tinatawag natin, kawawa tayo sapagkat ang dami nating sinasakripisyo dito, di ba? Sa lupa, para lang magkaroon tayong buhay na walang hanggan. Kung wala yun, kawawa tayo. Amen? Kaya tama sinasabi ng demonyo na, magpasasa ka na dito. Magpakasaya ka na dito. Total, pag namatay ka, patay ka na. Napaniwala ka sa demonyong yan. Naghahanap lang ng karamayan sa impyerno. Naniwala ba kayo may demonyo? Sino naniwala may demonyo? Totoo yan. Tingnan mo ang katabi mo. Hallelujah. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Okay. Number 4. Ang isang kahalaga ng pananampalataya is found in Matthew 17:20. With faith, impossible things becomes possible. Naniwala kayo doon? Kung ikaw ay may pananampalataya, yung mga bagay na imposible, nagiging posible. Amen? Maniwala kayo? Ang dami ng pangyayari niyan. Mga bagay na imposible, nagiging posible sa taong may pananampalataya. Kaya mahalaga ang pananampalataya eh. Matthew 7:20 says, "If you have faith as small as a mustard seed, you can move this mountain." Pero mo yun?
Kaunti lang, hindi malaking pananampalataya, kaya lang maliit na pananampalataya lang. Mapapalipat mo na yung problema. Tuturuan ko kayo. Halimbawa, may problema kayo sa bahay. Kaya gini kaya? Gusto niyo mawala ang problemang yon? Pagising niyo sa umaga, buksan yung bintana niyo. Sabihin mo, problema. Lipat ka doon sa kabilang bahay. Hallelujah. Pagkatapos, sipol-sipol ka lang, kanta-kanta ka na lang. Magpuri ka sa Panginoon, magugulat ka yung nagkakagulo doon sa kabilang bahay. Aniwala kayo? Subukan nyo lang. Subukan nyo. Hallelujah. Okay. Sino sa inyo ngayon ang may sakit na nandito? Na yung totoo lang. Yung totoo lang. Yung gusto nyong gumaling? Okay. Sabi ito, sa James chapter 5 verse 15, the prayer of faith heals the sick. Ang panalangin ng may pananampalataya, pinagagaling ang may sakit. Naniniwala ba kayong ako'y may pananampalataya? Okay. Kung sasabihin ko sa inyong lahat na may sakit ngayon ay wala na. Niwala kayo? Amen. So, mangyayari sa inyo ang ayon sa inyong paniniwala. Kaya uuwi kayo dyan na wala na kayong sakit. Amen? Eh paano, Brother Mike, kung sumasakit pa? Di ba? Nasa paniniwala mo yun eh. So, sa totoo lang, ang daming pumunta sa akin. Alam ba, for the last 11 years, ang dami talagang nagkukwento sa akin. Sabi ko sa inyo, kinukuha pumunta sa akin doon sa Hong Kong. Biro mo, ilang buwan siyang hindi nakakabangon. Tinanggay na ng doktor. Eh, ang ginawa daw isang gabi ng makita sa television, nagdesisyon siya, sabi niya, sabi niyang mamang yan, pag pumunta tayo sa Luneta, gagaling tayo eh. So, nagpabuhat siya, nasa stretcher sa'yo ngayon. Doon sinalagay sa harapan doon. Kung bakit naman pag nang makita ko sa kanya, nakatingala, bila ko rin sinabi, ikaw, wala kang sakit. Kung wala kang sakit, bumangon ka. Eh, paano babangon yun? 8 buwan na yata yun, hindi bumabangon. Pero bumangon daw siya. So, pagbangon ng yun, nakabangon siya, wala na siya sa higaan. Oh, hallelujah. Ano nangyari? Umuwi ba siyang nandun pa sa higaan? Ala, naglalakad na. Kaya gumaling. Sabi ko, niloko mo ang sarili mo ng ilang, walong tanyata yung sinasabi niya ko, walang buwan yun. Maraming ganyan. Niluloko natin. Ako, niloko ko yung sarili ko ng 2 linggo eh. Oh, buhat doon sa Hong Kong. Mahina pakiramdam ko, nahihilo ako eh. Kaya nagpapahanap ako ng native na manok. Ay, kanong isang araw, pinangakuan ako ni Jessica, wala naman dumarating. Puro bukas. Pero kahit kapangako lang yun, lumakas na ang tuhod ko. Hallelujah. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. So, pananampalataya. Sabihin niyo pananampalataya. Okay, tuturuan ko kayo ng pananampalataya talaga. Ha? Kaya, marami nagtatanong dito, bakit niya si Brother Mike ang daming pinagagawa sa tao? Ayun, nagpapadrawing na naman niya ng paragos. Paragos ba yun? Karito yung hinihila ng kalabaw. Kalabaw yung manghihila, ha? Kung yan dyan, no? O, karita, open cart. Karita, kung karita niyan. Kasi iyan ay pananampalataya. Pananampalataya. Ako nangyari sa akin yan eh. Yung kinukwento ko si tungkol sa miracle seed of faith na yan. Yun ang kinukwento sa atin ng kapatid natin. Nagkamali lang siya sapagkat nangutang siya. Yun ang pinakipag-covenant niya. Anong pananampalataya yun? Hindi pinangungutang ang Panginoon. Sabi ko sa inyo, nang makilala kong Panginoon since 1984, hindi na ako nangutang. Ang dami nag-aalok sa akin ng bangko'y magpautang, tinatawanan ko lang. Kayo, gusto nyo mangutang?
O, may pananampalataya na kayo niyan. Amen? Hallelujah. Tingnan natin, subukan nyo lang yan. Maniwala kayo, subukan nyo. Unang palatandang may pananampalataya, ano man mangyari, i-desisyon nyo ngayon, hindi na kayo mangungutang. Diyan nagpasimula yan. Sa maliit na bagay. Alam mo yung lahat na malaking bagay, di man nagsisimula sa malaking bagay yan eh. Amen? Simulan nyo lang sa maliit na bagay. Kung may pananampalataya ka, paano, brother Manyak? Wala kaming piro, wala inaasahan. Ayan, wala na akong isasaing. Di, huwag ka magsaing. Wala kayong sasaing.